Samantala ay sinusulong na ng ilang politiko ang pagbabawal sa mga sibilyan na magmay-ari ng baril. Sa Senado naman, isang panukalang batas ang matagal nang nakabinbin kaugnay sa pagpapataas ng parusa sa mga mapapatunayang nagpaputok ng baril o nagpapaputok ng baril tuwing bagong taon. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ang walang habas na pamamaril ng isang lalaki sa Kawit, Cavite, isa lang sa mga dahilan kung bakit mainit na pinag-uusapan ngayon ang pangangailangan daw para sa gun control law. Pero hindi na lang gun ban sa piling panahon ang itinutulak ng ilan, kundi batas na ipapasa sa Kongreso. Ang mungkahi ni Leyte Representative Roger Mercado, pagbawalan na ang mga sibilyan na magkaroon at gumamit ng lahat ng uri ng armas. Sa panukala niyang batas, lilimitahan na lang sa mga law enforcer gaya ng pulis at sundalo ang paggamit ng baril. Only those who are the authorities who should be holding a gun, and then there should be a purging of the listings of gun owners in our Philippine National Police, so that there will be a new registration of weapons. Pero pangamba naman ng ilan, baka iwan ito sa gobyerno ang monopolyo ng puwersa, pangambang nag-uugat sa mga leksyon ng kasaysayan kaugnay ng martial law. Mga kudeta at pag-aaklas ng mga armadong sektor ng pamahalaan. Sa Senado, may isang taon nang hindi umuusad ang panukala ng dating action star na si Senador Lito Lapid para bigatan ang parusa sa mga nagpapaputok ng baril tuwing bagong taon. Layong amyendahan ng kanyang Senate Bill 3114 ang revised penal code para gawing hanggang 6 na taon mula sa dating 6 na buwan lang ang parusa sa mga nagpapaputok ng baril na hindi nakatutok sa tao. At kung may mamatay namang biktima, paparusahan ang nagbaril ng hanggang habang buhay ng pagkabilanggo. Ang paggamit ng baril ng ilan sa ating mga kababayan sa pagsalubong ng bagong taon ay palatandaan umano na nahihirapan ng gobyerno na sugpuin ang sitwasyon. Dahil dito may mga panawagan para sa mas mahigpit na gun control. Pero susuportahan din kaya ito ng palasyo gayong ang ating Pangulo'y kilalang gun enthusiast? I think that is an unwarranted assumption. The president is a smoker, but however, he pushed very hard for the sin tax. So that is the basis for why I am able to say that it is an unwarranted assumption. Sandra Aguinaldo, GMA News.